Kahapon lamang po ay muling sumambulat na naman ang additional installment into the video testimony release na pinapalabas po ni Ginoong Saldico. At talaga naman po nakakayanig ang kanyang binanggit sa kanyang video sapagkat lumalabas na family criminal syndicate business ang ipinapakita ni Saldico sa kung papaano nasasangkot si Marcos Jr., ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos, ang asawa niyang si First Lady Lisa Araneta Marcos, at ang bayaw ni Marcos Jr. na si Martin Araneta. Malubha po at seryoso ang mga aligasyon na ito na nangangailangan ng agarang investigasyon, subalit syempre hindi natin ma-expect na gagawin yan ng ICI o kaya ng Senate Blue Ribbon Committee, no? Dahil pareho po itong co-opted o naglilingkod na upang i-cover up at pagtakpan ang interes ni Marcos at Romualdez. Pero bigyan po natin ng ilang mga analysis of the details ang binabanggit ni Ginoong Saldico hinggil sa pagkakasangkot ng halos buong pamilya ni Bongbong Marcos Jr. sa agricultural smuggling at sa tinatawag na hoarding and cartel operations control of the agricultural importation. Ayan. Una, binanggit po ni Saldico na ang nangungulekta sa Bureau of Customs na mga corruption, mga patong at kasindikatuhan, walang iba kundi si Lisa Araneta mismo, ang asawa ni Marcos Jr. Bagamat ang tinatawag nito sa mga backdoor information, naririnig na po namin ito. Ako na may connection sa maraming intelligence sources na nakakausap ko, lalo na yung mga dati kong kasama pa na nasa NTF-ELCAC pa kami noon o sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito po ay lumalabas ng pangalan ni Lisa Araneta at ni Mike Araneta. Binanggit kahapon ni Saldico na during elections 2025, I think that was April or March, bago pa magkaroon ng pagpapadala ng sulat confidential si Saldico hinggil sa kanyang mga sinasabi na bumubukol na ang budget insertions, hindi lamang kay Marcos Jr. kundi mismo sa kay Martin Romualdez at iba pang mga kasamahan nila sa Kongreso. Hiningan siya ng si Martin, according kay Martin Romualdez, kinausap niya or si Saldico nag-usap na humihingi si Marcos Jr. ng pondo para doon sa alyansa para sa bagoong Pilipinas nila, no, yung kanilang kampanya. Pati sa local elections, hindi lamang sa senatorial candidates. At binanggit ni Saldico na sinabi ni Martin Romualdez daw na nakapag-remit naman ang mga tao nila ng 11 billion mula doon sa mga importasyon ng mga agricultural products na inaariglo nila at 9 billion mula sa customs. So mga 20 billion pesos, and that was 2 months away from the elections or 3 months away from the elections. So kung bibigyan natin ng isang pananaw itong mga salaysay ni Saldico, tumutugma ito doon sa mga meetings na nagaganap sa Aguado Street. Itong Aguado Street po is across Malacanang lang sa South Side Gate ng Malacanang at nagsisilbing parang operation center kung saan nagtitipon-tipon sila Marcos, sila Saldico, sila Romualdez, at doon din minsan may deliveries. Kung nagmamadali si Marcos na kumuha na ng pera according to the video revelation ni Saldico. Okay. So may 20 billion na pala na ipinasok noong February pa. Galing sa customs at galing sa importasyon ng mga sibuyas, bigas, asukal, na alam ni Martin Romualdez ay bahagi po ng pangungulekta ng First Lady o ni Lisa Araneta at ng kapatid nito. So iyon po binanggit na mismo ni Saldico sa kanyang video release na he knows
about the collections na nangyayari sa Bureau of Customs at dito sa agricultural smuggling and cartel operations control of agricultural imports. Pangalawa, pinangalanan na mismo ni Saldico, mga kababayan, na direkta po si Lisa Araneta Marcos. Siya ang nagtatakda kung papaano ang kamadahan sa rice importation, sa importasyon, sa agrikultura, which includes importation ng mga karne, isda, at pati na sa sibuyas, at iba pang mga agricultural products. Kasama po niya dito ang kanyang kapatid. Ang pagkakatumbok po ng pahayag na ginawa ni Saldico sa kanyang video that Lisa Araneta controls the rice hoarders and the rice cartel. Ang rice cartel po, matagal itong nilabanan ni Pangulong Duterte sapagkat sila ay mga rice traders at the same time mga rice hoarders. Sila po ang nagkukontrol ng importasyon at ang trade ng local purchase and market ng bigas sa Pilipinas. At ang may control sa kanila ngayon, hindi po ang Department of Agriculture Secretary na si Kiko Laurel Cho, kundi si Lisa Araneta at ang kapatid nito na si Martin Araneta, kung ang atin pong susundan ay ang pagsasalaysay ni Saldico. So makikita natin po malaki ito, mantakin po ninyo sa sugar importation lamang, na mukhang dito nga nagkaroon ng isang pagbabangga si Vic Rodriguez nang siya pang executive secretary, kasi nga from a necessary requirement of only 200,000 metric tons ng asukal na imported na papasukin during the first 3 months ni Marcos sa 2022, ay umabot ito ng almost 600,000, dumoble. At iyon ay may patong sa mga importer hoarders na yun pala ang may control, at ngayon binulgar na ni Saldico si Lisa Araneta Marcos at ang kapatid nito. Kaya nagkaroon ng price manipulation sa sugar, and hindi bababa, according to Saldico dyan, ang kinita nila Lisa at ng grupo ng kapatid niya sa importasyon ng asukal ng mga 3 billion to 4 billion pesos. Wow! And then sa pagsirit ng presyo ng bigas ay kahit na mayroon na pong problema sa market price at kailangan ng ibaba ang tariff o yung buwis na ipinapataw ng gobyerno sa bigas na imported para ito ay bumaba at magkaroon ng market impact para hindi po sumirit ang presyo nito. Nabanggit nga ni Saldico na pwedeng between 22 pesos to 25 pesos per kilo pwedeng magkaroon ng actual na presyo ng bigas. Pero imported lang ang 80% nito kasi nanggagaling ito sa rice importation, which ang nagko-control si Lisa Araneta. Subalit kahit pinababaan ni Marcos Jr. Into the level of 15% lang ang taripa sa bigas na imported, hindi pa rin po bumabagsak ang presyo nito. On the average sa 52 hanggang 58 pesos pa rin po in the last 6 months noon ng pagkakaroon ng sobrang gipit sa presyo ng bigas. Kasi po, kumikita ng tag 10 billion pesos on the minimum, according to Saldico, mula sa rice importation, sila Lisa Araneta at ang kapatid niya. Wow! Mga 3 to 4 billion sa sugar importation nila, at sa rice mga 10 to 12 billion pesos. At sa sibuyas, mga 5 billion din ang kinikita nila Mike Araneta at nila Lisa Araneta. So, pati si Sandro Marcos itinuro ni Ginoong Saldico na involved din po sa kalakaran ng pangingialam tungkol sa paano imaniobra ang importasyon sa agriculture. Kaya pala, ito ang binabanggit ni Pangulong Duterte, na si Lisa Araneta wanted Duterte to appoint Bongbong Marcos Jr. as Agriculture Secretary noong panahon po na jobless si Marcos matapos na natalo ito sa elections noong 2016 sa pagiging vice president candidate or vice presidential candidate niya
during the time na kalaban niya si Leni Robredo. A year after, naglalabing efforts si Lisa Araneta na ang kanyang asawa na si Bongbong Marcos Jr. in 2017 or maagang bahagi ng 2018 ay ma-appoint bilang Agriculture Secretary. At hindi ito pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Kaya pala, nung umupo na si Marcos bilang presidente, hindi mo na siya nag-appoint ng Agriculture Secretary kung mapapansin ninyo. Kaya may katotohanan at tumutugma sa pangyayari ang binabanggit ni Ginoong Saldico. Mga 14 months o 15 months po na umupo si Marcos bilang Agriculture Secretary. At sa panahon na yun, sumirit po ang agricultural smuggling. Sumirit ang presyo ng sibuyas, sili, bawang, at pati ang importasyon ng itlog at mga manok. No? Pati na po ang mga dairy products. Everything, kasi pag nag-i-import ang bansa ng mga agricultural products at iba pang mga produkto, syempre, nagkakaroon ng price manipulation and tariff manipulation. Actually, ang epekto niyan, technical smuggling. Kaya na kumikita sila at dyan mo kailangan ang Bureau of Customs. Kaya magkadugtong po yun. And in the last 15 months ni Marcos sa Department of Agriculture, wala ibang nangyari dito kundi ang paglala ng agricultural smuggling, ang paglaganap ng agricultural product importation manipulation, na siya namang tumutugma sa revelations na inilabas ni Saldico sa kanyang video. Kaya pala gustong-gusto na ni Lisa Araneta na kunin ang agricultural sector bilang pamumunuan ni Marcos Jr. when they were trying to do the lobby operations kay Pangulong Duterte dahil konektado pala siya sa maraming mga rice hoarder and rice cartel operators at iba pang agricultural import groups na mayroon pong pandaraya o ala sindikato na operations. And when Marcos Jr. became president, ito na po ang naging oportunidad para sa loob po ng halos 1.5 taon, 1 year and a half almost ni Marcos sa agriculture sector bago ma-appoint po itong si Ginoong Kiko Laurel Chu na isang malaking negosyante sa large-scale fishing industry, no? Yung Frabel o yung Frabel ay si Marcos po ang humawak ng agriculture portfolio at doon sumirit ng todo itong inilalarawan ni Ginoong Saldico na family criminal enterprise operations in the agriculture importation, sibuyas, agri-products, bigas, asukal. At magkadugtong yan sa pagkukontrol ni Lisa Araneta dito sa Bureau of Customs. Siguro kulang-kulang sa 20 billion pesos nga ang kinita nila sa loob ng almost 1 year and a half or kulang-kulang 15 months na pamamalagi at pagkukontrol ni Marcos bilang concurrent Agriculture Secretary.